Hello, good day everyone! Ngayon nasa lesson 7 na tayo ng ating aralin sa mathematics. At the end of the lesson, the learner should be able to determine the value of a digit in a two-digit number. So balikan natin yung lesson natin na nakaraan. Tukuyin kung ang may salungguhit na bilang ay ones or tens. 27, ang may guhit ay 2. So ito ba ay ones or tens? The answer is tens. 36, ang may guhit ay 6. Ones or tens? So it is ones. Then in 51, ang may guhit ay 5. Ones or tens? So it is tens. In 70, ones or tens ang 7? So it is also tens. And last, in 98, ano ang place value ng 8? So it is ones. So our objective, as what I have said earlier, is to determine the value of each digit in a two-digit number. So basahin natin ang mga bilang. Pipili ako ng dalawa at pagsasamahin ko o pagtatabihin ko. So let us read this number first. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At yan, pinili ko ang 1 at 7. Anong numero ang nasa chart? So we have 17. Ilan ang digit ng 17? So 17 has two digits. Ano ang mga digit na iyon? That is 1 and 7. Anong numero ang ano ang place value naman ng 1? O makikita nyo sa chart, ito ay tens. Ibig sabihin ng tens, may isa tayong 10. Okay? So ang ibig sabihin ng isang 10, yan, nung natandaan nyo ba nung nag-longs and units tayo nung quarter 1? So, ang isang long katumbas siya ng 10 units. So, dito naman, ang isang tens katumbas siya ng 10 ones. So, kung may 10 ones ka na, makakabuo ka na ng isang tens. So, ibig sabihin, 10 yung katumbas na bilang ng 1 tens. So, kapag sinabi natin na 1 tens, ito ay katumbas ng 10. Kaya, ang value ng 1 ay 10. Okay? Next, ano ang place value ng 7? So, makikita nyo na sa chart, ito ay nasa ones. Okay? Ones. At ano naman ang value nito? So, pag sinabing value sa ones, 7 ones ang ibig sabihin nito. Meron tayong 7 tig-iisa. Pag binilang natin to, 7 pa rin yun. Kaya ang value ng 7 ay 7 pa rin. Next, pumili ako ng 2 and 4. Anong number ang nasa chart? So we have 24. Anong place value ng 2 at value nito? So ang place value ng 2 ay tens, of course. So pag sinabi nating 2 tens, may dalawa tayong tens. May dalawa tayong 10. Isa, dalawa. So pag pinagsama natin yung dalawang 10, ilan lahat yun? That is 20. You can skip count by 10. So, sa mathematics, pag sinabing value, ano yung katumbas na bilang nun? Okay? So, ang katumbas ng bilang ng 2 tens ay 20. Okay? Kasi ang Tagalog, dalawang 10. Next, ano naman ang place value ng 4 at value nito? So, ang place value ng 4, makikita sa chart, ito ay nasa ones. At dahil ito ay isa-isa, ang value nito ay 4 pa rin. Next, we have 39. So, in 39, yan. Ano ang number ang nasa taas? So, it's 39. So, ano ang place value ng 3 at value nito? So, ito ay 3. 3 tens. So, ibig sabihin ng 3 tens, may tatlo tayong 10. Yan. Tatlong 10 ay equal saan? Mag-skip count by 10. So, 30. So, 30 ang value ng 3 tens. Next, ano naman ang place value ng 9? So, as you can see sa chart, ito ay nasa ones. At ang ones, ibig sabihin siyam na tig-iisa. Okay? So, ang value ng 9 sa ones ay 9.
So, ang place value ng isang digit ay tumutukoy sa posisyon ng numero nito kung ito ba ay ones or tens. Okay? Ang value naman ng isang digit ay tumutukoy sa aktual na value ng digit na tinutukoy nito ayon sa place value. So, ibig sabihin nito, ang value yung halaga ng number o ito na yung katumbas na bilang. O to, tignan natin to. Write the place value and the value of the underlying number. In 27, may underline ng 2. Ano ang place value? That is tens. At ano naman ang value nito? Tama, 20. In 36, ano ang place value ng 6? That is ones. At ano naman ang value nito? Yan. So, syempre, 6 din. Next. Yan. Ano naman ang value ng 1 sa 51? Lumabas na 1. At dahil 1 ito, 1 pa rin ang value niya. Ano naman ang place value ng 7 sa 70? That is tens. At ano ang value ng 7? 70. Next. So, ang value dito ng 8 sa 98 ay ones. At ano ang value nito? Ano ang place value ng 8 sa 98 ay ones. At ang value nito ay 8 pa rin. Tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, lahat ng tens may 0 sa huli. Nag-skip count tayo by 10. Kapag naman ones, ito ay 6, 1, 8. O yung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. So, ngayon tingnan naman natin to. Alin ang mas malaki ang value ng 4? Ito bang 24 or 42? Yan, kung ang sagot nyo yung 42, tama kayo. Kasi ang value dito ng 4 ay 40. At ang value naman dito ng 4 ay 4 lang. Next, alin ang mas malaki ang value ng 6? 56 or 65? So, the answer here is 65 kasi ang value dito ng 6 ay 60, samantalang dito 6 lang. Alin ang mas malaki ang value? 72 or 27? So, the answer here is 72 kasi ang value ng 72 dito ay 70. Dito naman ay 7 lang. Ano naman ang mas malaki ang value? 92 or 29? So, the answer here is 29. Okay? Kasi ang value dito ng 2 ay 20 at dito naman ay 2. Alin ang mas malaki ang value ng 3? 63 or 36? That is 36 kasi ang value dito ng 3 ay 30 at dito naman ay 3. So, alamin ang place value o value na maibibigay na bilang. 2, 72. 2 ang may guhit. Ones or tens? Okay, that is ones. Next, 81. Anong value na may guhit? So, it is ones. So, ano naman ang value ng 8 sa 81? That is 80. Ano naman ang value ng 4 sa 45? So, that is 40. Ano naman ang value ng 3 sa 13? That is 3. So, ulitin nga natin, ano ang place value ng isang digit? Ang place value ng isang digit ay tumutukoy sa posisyon ng digit sa numero. Ano naman kapag sinabing value ng isang digit ng bilang? So, ang value ng isang digit ay tumutukoy sa aktual na value ng digit sa numero na tinutukoy na place value. So, for our evaluation, encircle the letter that shows the value of the underlined digit in each number. So, ngayon, you can write your answer on paper or in a whiteboard. 47. 7 na may guhit. Ano ang value nito? So, ito'y nasa 1. So, pag nasa 1, ano ang value? Yun pa din, di ba? Letter B. Next, 71. Ano ang value dito ng 7 sa 71? That is 70. 63. Ano ang value ng 6? That is 3. Tama. Ito
ito naman, sa anong bilang mas malaki ang value ng 1? Saan daw dyan mas malaki yung 1? Is it 91 or 19? And then, for the last number, sa anong bilang mas maliit ang value ng 8? 84 or 48? So, you can pause the video para kung hindi pa kayo tapos sa mga sinasagutan nyo. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Thank you. Have a happy day.